So, P. 6, no? P. Practice fasting. Ayun. So, mga kabataan, ilan na ba tayo dito? 18 na pala tayo. Good evening po sa inyong lahat yan. Hallelujah. So, siguro naman may mga kabataan din dito or kung ano, isip kabataan. So, yun. Practice fasting. So, alam po natin mga kapatid na marami pong ano nito, marami pong ayaw nito. Lalo mga kabataan, naghilig kumain. So, kami po sa amin ay meron kaming fasting weekly. No? Dati talagang ano, sa pilitan pa, kailangan sabihan mo talaga sila. Dati ay sama-sama talaga kami pa-fasting. Pero time to time, marami na kaming ginagawa, mga kapatid, ay pwede bang magkanya-kanya na lang tayo ng fasting? Kasi hindi na kaya, marami nang gawain. Ayun. Tapos, hindi mo na alam kung talagang nagpa-fasting ang iba. No? Minsan ay, wala na. Pag minsan ay aming group chat, no? Sa group chat, kumusta ang ating fasting? Minsan may nag-thumbs up, minsan may nag-heart, minsan lang iba, sin na lang. No? Kasi siguro, hindi lang masasabi-sabing na ano kami, tawag niyan, na-tempt kami doon sa ano, sa pagkain. Yun. Kaya yung fasting po ay isa, doon mo makikita yung discipline. No? Kasi po ay mahirap sa atin talaga. Kahit abstain, no? So, ang pag-aayon kasi isa sa mga kapakinabang mga kapatid na disiplina para po sa ating spiritual na buhay kay Kristo. Yun yung ano po, ng pag-aayon talaga. Yung hindi pagkain sa loob ng ilang kainan. Meron pong, ewan ko, may kanya-kanya tayong ginagawa patungkol sa fasting. Iba ay isang kainan, dalawang kainan, tatlong kainan, 1 day, 2 days. Ang iba sa mga panood ng TV, no? Marami po sa ngayon, no? So, hindi tayo kakain sa loob ng mga ilang kainan. So, isang paraan upang yung fasting po ay isang paraan po yun upang isagawa ang pagtanggi sa sarili at pagbumukas ng espasyo sa ating katawan at kaluluwa upang makipag-ugnayan po ng mas mahalin natin ang Diyos or mas yung mag-giving sacrifice po through fasting. So ang pag-ayon ay isang ay isang sakripisyo na kagaya ng ginawa ng Panginoon Diyos. So disiplina talaga, no? Kahit gutom. Lalo na ako mga kapatid, diabetic ay talagang magutumin, ano bang diyan? Proper Tagalog dyan. Kasi siya po mga kapatid, ako po Bisaya. So kaya minsan yung pilipit po ang aking dila talaga patungkol sa pagsasalita ng Tagalog. Minsan English, ganun din. So siguro naman po ay naiintindihan niyo po ako. No? So, sa pag-aayon niyo po mga kapatid, maraming problema ang dumarating sa atin yan. Lalo sa mga kabataan, sabi nga po, grabe. No? Kasi po, sabi nga, fasting is often misunderstood or neglected by youth. So, who may see it is as outdated or minsan difficult daw po mga kapatid. So, yun po ang malimit na ang tawag nito, malimit na problema dun sa pagpapasting. No? Kasi po, fasting is not only for food. No? Sabi nga po, it could be fasting to social media,
may mga ganun ng iba. Yan. And ang tawag nito, to get away from unhealthy habit. So, sa social media, sa mga Facebook, no? Huwag muna tayo doon. May mga ganun na kahit isang araw, dalawang araw, ganun. So, ang solusyon, isa sa solusyon dyan mga kapatid ay dapat po na maintindihan nila kung ano po ang fasting. So, explain that fasting isn't just about food. No? Dapat ipapaliwanag natin yung kahulugan ng fasting, and then ano bang kabutihang may dudulot ng pag-aayon, no? Pagsasakripisyo. No? It can be from social media or other distraction. So, maaring, sabi nga, fasting po humbles us and help us focus on God. No? So, yun ang pagtuturo patungkol sa disiplina, mga kapatid, yung fasting. So, atin pong kayatin sila, mga kapatid, na kung sila ay manalangin, samahan din po nila ng fasting. So, maaaring, yun nga, mag-umpisa dun sa mga social media, sa YouTube, sa TV, mga ganon. Pero mas maganda po, mga kapatid, na sa food, no? Kasi yun yung ano po ay medyo mahirap, no? Mahirap kasi yung social media pag wala kang load. Pero minsan pinipilit pa rin na kahit walang load, kahit wala ka nang makikitang dun sa Facebook yung mga picture. Kasi wala kang load, scroll ka pa rin ng scroll. Addict na kaka-scroll. So maraming mga taong ayaw, no? Fasting muna ako nito, Lord. Isa lang naman po talaga, mga kapatid, para ang tawag nito, para mahabit natin po yan is yung disiplina. Ito ang ating topic ngayon, yung spiritual discipline. No? Talagang personal discipline po. Yun po yung isa lang na pinaka-top na talagang kung gusto nating magkaroon ng magandang ugnayan sa Panginoon, makatulong sa ministry, yun, kailangan po i-implement po natin yung mga iba't ibang klaseng disiplina ng Panginoon Diyos, lalo na itong fasting. So, yun po, no? Fasting humbles us and makakatulong po sa atin upang maka-focus po tayo sa ating Panginoon Diyos. At yun maganda, yun natuturuan tayo kung paano disiplinahin ang ating sarili. So, sabi dito sa verse ng Matthew 6:16 po, sabi yan, when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Okay, so ang practical advice po natin is start with a social media fast or skipping one meal to spend more time in prayer. So explain that fasting helps refocus attention on God. And then, explain din po natin, mga kapatid, na mas matindi po ang prayer, no? Kung mayroong sakripisyo. Makikita po natin, no? Magkahanap tayo ng mga verses ng mga tao. Character, no? Na, halimbawa, like David, no? Nehemiah, sila, Esther, no? Mga tao na nagpapasting, no? Sina Daniel, kung anong nangyari, no, during the time na sila ay nagpapasting. So malaking isa po yung breaking, no, ng bandage. Talagang kailangan din po natin ng fasting. Strongholds. Yun ang mahirap, no, mga kapatid. Kung hindi sa ating mga kabataan, kung minsan kasi nakikita natin yung kanilang fault, ang kanilang kahinaan, pero minsan hindi natin
nakikita yung stronghold, no? Kung paano natin sila tulungang makalaya doon. No? Minsan ay nakikita natin yung ang hirap mo naman paintindihan, hindi ka naman sumusunod. Yes, hindi talaga susunod sila until hindi mo hindi sila makawala, no? Hindi yung tawag yan, yung quota, yung stronghold po ay nandun pa rin, ay ganun nga ang mangyari sa ating mga kabataan. So, kailangan ng deliverance. Ano po? So, yon isa po, yung fasting talaga kapatid na ay makakatulong upang ma-deliver and then ma-free sila dun sa mga, pero after yan, meron ulit. Kasi lagi naman ganun eh. Na-deliver tayo ngayon, may panibago na naman, ganun. Yun po yung laban natin. Hanggang mamatay ho tayo, hanggang until our last breath. No, lagi ang Kristiyano po, lagi nating alalahanin na ang Christian po, no, ay uh, laging may laban araw-araw. So, kung nagtagumpay ka ngayon, meron na naman, tagumpay ka ulit na. Basta ang alam ko, pagkasama natin ng Panginoong Diyos ay lagi tayong tagumpay. No? So, prayer, samahan po natin ng fasting. So, L, ang 7. So, sabi ito, live in community. So, kapag tayo nasa ating komunidad, no, so ang pangunahing bahagi ng ating trabaho ay nakatuon sa pag-unawa, no, unawain natin ang ang ating community, no, pagsasabuhay ng pag-unlad ng ating komunidad. So, isa rin po yung disiplina, mga kapatid, no? Kasi minsan may mga taong bayaan sila. Wala na silang pakialam dun sa kanilang komunidad. Kung saan ka man nabilog, anong grupo ka man, o ano bang kahit sa anong company ka. So basta kung saan ka, no? Mga kapatid, lagi po nating isipin na ang pangunahing bahagi ng ating trabaho ay nakatuon sa pag-unawa ng kanilang yung pag-unlad, no? Kasi mas maganda na napagtutuunan natin sila ng pansin, no? Kasi minsan po maraming ang dyan, pagkalabas dyan sa kotse, diretso na, ganun. Wala na, bayayan sila dyan. Yung mga kapitbahay, wala na. Mas maganda yung meron tayong kabahagi doon, mga kapatid. So, yun, kung habang tinitingnan natin yung ating komunidad, habang nagkikipag nanalangin tayo sa Panginoon Diyos, anong magagawa natin as a youth or as tayo, mga kapatid, meron pa rin problema uli. Lagi talagang may problema. So, sabi nga, dito sa problem, youth often feel isolated or are influenced by secular friendship that pull them away from God. So, yun, kadalasan po yun, nararamdaman, feeling nila na nag-iisa lang sila, no? Feeling nila ay wala silang kaibigan, hindi kanila kaibigan, no? Feeling nila ay na-influence sila sa secular friendship, no, na yun ang dahilan, no, para mapapalayo sila sa Panginoong Diyos. Lalo iniisip nila minsan, hindi lang minsan, no, malimit po talaga ay yun po ang karamihan na iniisip ng ating mga kabataan. So, ngayon po, yung solusyon dito is foster healthy Christians community by encouraging youth to join small groups or youth fellowships where they can be accountable to others and grow together spiritually. So, dapat po, no, itaguyod natin, mga kapatid, yung ang tawag yan, Christian health, no, sa ating komunidad. Kasi po, kaya nga sabi nila hello po? Narinig niyo po ulit ako?
Ay, uli Opo, opo. ayun. Kasi may sumigaw sa amin dito, eh, hindi sila makakonect, wala daw internet. Paano po ay, choppy po ba ako or ano, dire-dire, ayos lang? Clear po, clear. Very clear. Ayun, salamat po. No, yung aking ano lang, Tagalog ang hindi clear. Joke lang. So, ngayon po, yun, sabi ko, itaguyod po natin yung malusog na pamayan ng Kristiyano. Sabi nga ho nila na sa isang komunidad kung nasa 90% po ang mga Kristiyano, mas maganda, no? Mas sagana, mas peaceful, mas magandang tumira doon. Pero yun nga po, medyo mahirap mangyari lang noon. Mahirap lang po talaga mangyari. Eh sabi nga nila kung ating meron tayong kasamahan na malupit dun sa paging mayor, so, malaking pagkakaiba. Pero hindi rin minsan I mean may pagkakaiba talaga kaysa hindi mananampalataya ang ating namumuno. Pero yun nga, so hindi naman niya talaga magagawa lahat. Iba pinasok mo yung political tapos ikay lingkod ng Diyos, iba. Iba talaga yan. Pero mas maganda, mga kapatid, na 90% o lamang ang mga mananampalataya sa ating komunidad. No? Para bang kahit bukas ang iyong bahay, para bang okay lang kung bumili ka doon ng tinapay sa tindahan. Pero pag alam mong yung lugar ay maraming salbahe, hindi mananampalataya, lapit nasa tapat lang ang iyong pagbibilihan ng sardinas, ay talagang nilak ko pa ng 3 lock yung pintuan. So yun po. Sana ba ako nun? Solusyon So ang sabi po sa Hebrews 10:24, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Yon, sabi ng Hebrew or Hebrews 10:24. So ang ating pong practical advice diyan, mga kapatid, sa ating mga kabataan, magsasuggest po tayo ng mag-organize tayo ng weekly youth hangouts or prayer groups to build deeper faith-centered relationship. Yun, weekly. So, yun. Mahirap po ba yan? No, pero marami pong nahihirapan din dyan kasi lalo na ang ating mga youth ngayon ay sa kanilang school pa lang medyo busy na sila. Lalo na kung yung ating mga youth dun sa church ay gamit na gamit, multitasking. Meron ng children, meron nag-handle pa ng discipleship, naglilinis pa, meron pang mga, kagaya sa amin, meron kaming mga income generated project. Ang tawag yung parang fund, nagre-raise kami ng fund para doon sa aming mga misyon. So, isa po yung ginagawa ko mga kapatid na binibigyan ko sila ng group na pagkakaabalahan according sa kanilang mga talent. So, may mga iba, ito magaling itong mag-act. Sige daw, mag-ano kayo, and then i-publish natin sa social media. Minsan nga lang nag-aaway. Dapat ganito ang gagawin natin. Ay, hindi nga, mas bagay yung So, andun din. Maganda kasi magkakaroon po sila ng anong tawag nito, banding. So, alam nila, bago magsisimula, kailangan mo nila mag-pray. So, yun, atin po silang natitrain. So, faith-centered relationship. Yan. So, sana ba? 8, involve others in ministry. Iyon. Napakaganda nito mga kapatid na ma-involve po sa mga activities, sa simbahan, ay hindi lamang hindi lang sa ating simbahan, sa kahit sa field, sa outreaches, maganda po yung at least ma-involve po sila mga kapatid.
sa mga gawain ng mga other ministry. So yun nga po, problema lang doon ay maraming mga young people na disengage, no, na or like their spiritual gifts are not needed in the church. Yun, minsan may mga ganung tawag nito, pag-iisip, no, na parang feeling nila, no, na-disengage sila, then ang kanilang spiritual gifts ay hindi naman kailangan dito sa ano. Ayun. So may mga ganun po. So ang solusyon daw po diyan ay ayun, sabi nga, get youth involved in serving others, whether sila ay volunteer sa church activities, kapatid, or reaching out in community projects. So ang yun matutulungan po natin sila na makikita po ang kanilang mga talento para maluwalhati ang Panginoong Diyos, na ma-discover nila ang kanilang mga skills, ang kanilang talent. Minsan yung mga shy ay yung pala ay pagdating dun sa shy sa church, pero dun sa outreaches nangunguna, no, mas marami siyang tawag nito, marami siyang naiipong mga kabataan, mas madali siyang iba ang kanyang aura pagdating pero pagdating sa church, halos hindi mo siya makakausap, no. So ang kailangan, mga kapatid, i-involve lang po talaga natin ang ating mga kabataan in group po, mga kapatid, no. isa pong nakikita ko doon sa isang grupo, halimbawa ikaw leader ka, nakikita ko lang po, mga kapatid, no, as sa experience, maraming mga kabataan hindi sila nagmamature or hindi sila nagagamit kasi una-una yung leader nila hindi sila pinakawalan. Kumbaga, alam naman ng, halimbawa, meron kang 10 dinidisipulo. Tapos alam mo naman na yung isa ay gusto niya mag-gitar. Tapos yung isa gusto niyang basketball or something like that. Din ikaw, wala ka doon sa dalawang talent na yun. Ikaw, discipler, wala ka doon. Pero hindi mo pa rin siya pinapakawalan. Ayaw mo pa rin siyang doon ka, mas maganda doon. Kasi iti-train ka niya kung paano ka mag-guitar kasi mas marunong siya. Ako, hindi kita matuturuan dyan kasi hindi ako marunong. Dito, magaling mag-basketball ito. O, diyan ka muna sa kanya. Ganun. Pero, yun nga, isa sa mga nakikita ko dun sa mga na mabagal ang kanilang growth, no. Kasi po minsan may mga leader na hindi sila pinapakawalan. Yung bang minsan may mga leader na natatakot na baka mahigitan pa ako nito. Pag marami itong matututo ng iba. Di ba tayo mga leader mas nakakatuwa, no, na mayroon tayong hinahandle na mas magaling pa sa atin. Kasi hindi naman yan tawag yan, paligsahan. Si Lord naman ang nagko-control ng lahat. So tayo lang naman ay sumusunod. So mas para sa akin, mga kapatid, no, mas maganda kung i-involve natin. Huwag natin silang sakalin. Kumbaga, may mga ganun may mga talagang ang kanilang disciple ay matalino, magaling, talagang mahilig magbasa, mahilig mag-aral. And then, gusto rin niya na lahat sila ay ganun sa kanya. Naku po, medyo mahirap po yun, baka maubos sila. No? So i-involve po natin sila sa ibang mga ministry. Yun po ay makakatulong po sa kanila kung paano nila mas mapalago pa ang kanilang talent, yung kanilang skills or ang kanilang mga gift na pinagkaloob ng Panginoong Diyos. Sabi po sa 1 Peter 4:10,
each of you should use whatever if you have received to serve others. Yun nga sabi ko eh. No? So may mga kanya-kanya po tayo. No? Yung discipler mo, alam niya na itong gift meron siya. Ito. So huhubugin natin siya ng ganun. No? Diba? Kung pastor siya, pastoral to, evangelist siya, or encourager siya, giver siya. So hubugin na involve natin sila sa iba. Sabi nga no, sir, para makapag-servisyo pa sila sa iba as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, practical advice po natin dyan, mga kapatid, ay atin pong encourage uli. Encourage. No? Minsan, nakakaano po ba mag-encourage mga kapatid? Burnout ba? Nakakaano ba? Ito yan, nakapagod ba? Na araw-araw na lang encourage tapos wala naman siyang ginagawa. So, lagi ka nag-chat-chat sa kanya or tayo na dito. Pero pag nandyan ka, okay. Pero pag wala ka, so, ganun nga, ganun talaga. No? Kasi nandito pa tayo sa mundo. Yun ang gawain natin. No? Yun ang pinagkaloob ng Diyos sa ating mga gift. No? So, huwag tayong huwag tayong magsawang mag-advise sa kanila, mag-encourage po sa ating mga youth. So, sabi dito po, encourage you to take small steps by volunteering in areas there's passionate about, halimbawa, music, media, so sa outreaches, so they see their contribution as valuable. So, ganun po, no? Huwag tayong magsawa, no? Kung italaga sila dyan. Pero minsan, maging maging aware, mga kapatid, no? Kasi minsan, may mga tao kasing, or may mga people na minsan nag-a-advise sila according to their own view. No? So, lagi po nating view ni Lord, no? Dapat sentro ang Panginoong Diyos dun sa sa gawain. No? Minsan careful po tayo dun. Kasi yung bang minsan ay nasasakal natin yung mga kabataan natin. Tapos nagtuturo naman sa turo aming ginagawa para sa so, careful tayo sa advice. Kagaya ito, maganda po mga kapatid. No? Sabi, encourage you to take small steps. Tama ba ako? No? Tama. Encourage you to take small steps by volunteering in areas they're passionate about music, media, so they can see their contribution as valuable. So, 9. And sabi po, nurture a heart of gratitude. So, yung pamumuhay, pamumuhay na may pusong puno ng gratitude, pasasalamat. Ay ibig sabihin, ang ibig sabihin po niya mga kapatid na nakakahanap ka ng pagpapahalaga sa lahat ng bagay sa ating nakikita o sa ating paligid. So, naghahanap ka ng mga pagpapala kung saan-saan at nakalaan ka ng oras upang ihinto at pagmasdan ang mga view, kapaligiran mga kapatid. No? So, yun, habang ginagawa po natin yan, yes, merong ulit problema, no, sa ating mga kabataan. So, ulitin ko po, mahirap, no? Mahirap po talagang i-handle ang kabataan. Pero pag nasunod naman natin yung gustong mangyari ng Diyos, madaling productive. No, kasi mas madami silang madami silang alam, malakas, mabilis kumilos, no? So, 'yun, maganda. Kaya focus po tayo, mga kapatid, no? So, hindi ko naman sinasabi ay wag na tayong mag-Bible study ng mga matatanda. Ano naman, no?
So, actually, kapatid, hindi naman tayo naghahanap ng kaluluwa eh. Sabi nga ng Panginoong Diyos eh, ang daming aanihin, kakunti ang mga ani. So, actually, naka-ano na yun, ang tawag yan, aanihin na lang. So, may mga tao na noon pa. Unang-una, ang Panginoong Diyos noon. So, siya mismo unang tawag niya, nag-plant, ano po, sa mga tawag niya, mga kabutihan na ginawa niya. No, tayo, dahil sa kanya, no, naniniwala silang may Diyos, naniniwala silang merong tagapagligtas, naniniwala silang dahil sa Diyos may pag-asa. So, yun, tayo, mga nag-harvest. Kaya, yung tawag niyan, mga problema, no? Kung paano natin tawag niyan, makita dun sa mga youth na ating ina-handle ngayon. So sabi nga dito, kapatid, you can often feel entitled or dissatisfied, especially in a world focused on materialism and comparison. Ayun. So laging gano'n, no? Natin po yung napapansin sa ating mga kabataan. Minsan materialistic, no? Mahilig mag-compare, no? So yun ang maaaring minsan hindi, anong tawag yan, yung dissatisfied, hindi kontento, no? So nawala na ako. So ang solusyon po dyan, mga kapatid, teach the importance of gratitude in all circumstances. So tulungan po natin silang i-develop ang kanilang puso, no? By regularly counting their blessings, focusing on goodness. SP there. Ayun. So, atin pong silang akayin, gabayan kung paano nila i-develop yung kanilang thankful heart, yung kanilang puso, mga kapatid, no? Para tawag yan, lagi silang magpapasalamat sa Panginoon Diyos at ako sila doon sa magdang ng Panginoon Diyos. At na sila sa panahon, sila sa panahon, hindi parang pinag-isaisahan ng lahat. No? Pero alam nila, no, na kung paano magpapasalamat sa Panginoon Diyos. Dahil ang kanilang puso ay punong-puno, no, ng blessing ng Panginoong Diyos. Kahit yung pagpangunawa, talino, sa blessing. So, pero kailangan pong i-guide po natin sila, mga kapatid. So, kailangan pong hindi lang sa mabuting bagay, laging papasalamat, kahit doon sa mga panahong hindi maganda, no? So sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So sabi diyan, encourage you to start a gratitude journal. So i-list down nila, no? Write down nila ang mga bagay-bagay na ang kanilang dito, 3 things. So pwedeng madami, no? Isulat nila ang mga bagay na talagang nakakapagpasalamat sila, no? Every day.
So, yun. I-journal po nila yun. So, 10E, sabi po dito, examine your regularly. So, examine yourself regularly. So, minsan ay may mga tao na ini-examine nila, no, kung iba. No, turuan natin ang ating youth na ganun sila eh. Mahilig sila ng comparison eh. Mahilig sila. Siya nga, ganun, di ba? So, turuan po natin, disiplinahin natin sila. It's it's a kind of discipline, no, na i-examine natin ang ating sarili. No, hindi lang araw-araw, kundi regularly talaga. Maaaring every 3 hours, may every 5 hours. No? So, makakatulong po sa atin yan upang makikita po natin yung ating mga ginagawa. So, huwag natin hayaan, no? Pero when you examine yourself, mga kapatid, dapat na meron kang basis, no? So, hindi po pwedeng ini-examine mo lang ang iyong buhay with your own ideas. So, ganito, ay, sablay ako nito, dapat. Siyempre, no? Bakit ka sumablay? Ni-examine mo yun. Kasi ganito, okay, kung maganda, biblical mga kapatid, no? Mas malaking mas malaking tulong po sa atin kung talagang yun nga, sabi nga, nakasentro po ang ating buhay sa Panginoon. Kahit sa pag-i-examine, no, pagsusuri ng ating sarili, dapat po ay si Lord nga ganito. So, dapat maging ganyan din ako. So, siyempre, hihingi tayo ng gabay sa Panginoon, hindi naman natin kaya. Ano po? So, yun. Ang pagsusuri po sa sarili ay isang mahalagang anong tawag nito, kasangkapan para sa ating personal na paglago at pag-unlad. So, ito po ay nagpapahintulot yung pag-i-examine, pagsusuri ng ating sarili ay papahintulot po ito sa atin na suriin ang ating mga kalakasan, ating mga kahinaan, at yung iba pang parte para maipapabuti pa natin ang ating buhay. Pero there is a problem. Again, ano po? So, yun nga, marami sa ating yung mga youth, mga young people na overlook personal reflection and growth. So, yun nga po, ini-ignore, malimit na ini-ignore po nila ang kanilang spiritual weaknesses or ang kanilang mga nagawang kasalanan. So, di nila masyadong napagtuunan na pansin ang kanilang mga sariling paglago. So, minsan napabayaan nila, mas na nakikita pa nila mas nakikita pa nila yung iba. So, habang tinuturuan po natin sila, mga kapatid, na kung paano sila lumago, no, kailangan po nilang i-overlook or yung mga kanilang pagsusuri ng kanilang buhay at kanilang paglago, no, nilang maliitin, no? Kasi po tayo dapat ay magsinga tayo ang magiging example dapat. So, pansinin natin turo natin, pansinin mo ang iyong mga ginagawa. Ba'y naka-align sa gift na binigay ng Panginoong Diyos sa'yo or iyon na yan. So, yun po. So, maraming mga kabataan ngayon na talagang pagdating sa personal reflection sa kanilang paglago ay minsan ay napabayaan po nila. So, ang solusyon po dyan is encourage po natin ang ating youth uli, no, to regularly reflect o isuriin palagi, no, ang kanilang spiritual lives, no. So, i-assist nila ang kanilang mga
kahinaan, no? Lalo na mga kapatid, yung dapat lagi nilang hanapin ang Panginoong Diyos, yung presensya ng Panginoong Diyos upang matulungan silang lumago. So, sabi po sa 2 Corinthians 13:5, sabi dito, examine yourself to see whether you are in the faith. Sabi pa, test yourselves. Okay, so suriin natin ang ating sarili, no, para makita po natin, no, kung tama pa ba ang ating nilalakaran, tama pa ba itong ating pinaniniwalaan, ating pananampalataya. So, maaaring ating i-test ang ating sarili. So, personal advice po, sabi diyan, suggest weekly reflection through journaling or quiet prayer times where they ask God to reveal areas for growth. Weekly. Nasa inyo po yan. Yan po ay isang gabay para sa atin. Pwedeng weekly, pwedeng twice a month, no? Or pwede daily. Nasa inyo po yan. Amin po kasi ang aming devotion or aming weekly reflection, weekly, yung aming personal devotion and then reflection po ay daily. May iba na madaling araw, 6 a.m. sila nagbibigay ng reflection doon sa kanilang nabasa o kanilang napag-aralan ng madaling araw, 4 a.m. or 5 a.m. Then after nun, nagle-reflect na agad sila. Meron ding iba na basta mag-reflect ka. Kahit anong oras, basta sa isang araw, isa. Ayun. So, meron nga po ginawa na ang kanilang reflection po, no, or ang kanilang devotional is nanggagaling from Matthew to Revelation, no? Series po talaga yun. At least hindi mo lang marami po kasi nasubukan ko po kasi mga kapatid na binasa ko po yung buong Biblia, no, dahil sa pag-aaral. Actually, kung babasahin ko lang talaga, nakakatamad. Ano po? At naman siguro tayo ay parang nakakatamad naman po magbasa talaga ng Biblia. Pero dahil nag-aaral po ako, no, napilitan kang basahin yung Biblia. Pero nakikita ko po yun, basahin, reading the Bibles at saka yung study the Bible, magkaiba talaga. Ano po, mas maganda yung study the Bible. So, binasa mo na siya, tapos yung binasa mo, inaral mo, inalam mo yung pangyayari, inobserbahan mo ang bakit sa kanya nangyari, no? Hinanapan mo siya ng kahulugan. Maganda yung ganun po, mga kapatid. So sa amin, ganun po ang iba-ibang level, no? Pero maganda po talaga na atin po silang turuan, no? Patungkol dito sa reflection ng kanilang buhay through Bible. Makikita nila yun. Tapos makikita naman doon, may mga application na sasabihin nila doon na, oo, mula ngayon, hindi na ako ganito kasi sabi nito. Ganyan po. Maganda po. Kaso lang, medyo mahirap lang talaga. Pero pag naumpisahan po natin naumpisahan natin na sanayin silang gano'n, ay una, sa tingin mo, nahihiya sila. Pero bandang gitna, siguro kapatid, nag-i-enjoy, gumagaling na sila sa kanilang paggagawa ng outline. Dahan-dahan lang. Maraming methods, no po. Kagaya nung ating inaral ng mga nakaraan pa. Yung mga methods of Bible study, may SOAP, may HEAR, may may comma methods, yun. Pwede po nating i-review yun, mga kapatid. At ituro natin sa kanila upang maganda ang kanilang reflection sa kanilang buhay. Ano po? So, hallelujah.
Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.